Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Ama naming makapangyarihan, patundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunod. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayo. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Magsiupo po tayo. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkubumbabang hari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinabi ng Panginoon, Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya, at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma, at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila, mula Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babangkitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibigyuin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito'y mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ang kanyang espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay
sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas ng hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mamay kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingaan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning. Sa lahat ng nakasubaybay sa atin sa FB live streaming, ay magandang umaga din po sa lahat. Mula sa iba't ibang panig ng ating bansa at panig ng daigdig. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magsimba. At sa ating pagsimba, tayo ay taimtim na nagdadasal. Tayo ay taimtim na nananalangin. At sa ating mga pananalangin ay ipinapahayag natin una at higit sa lahat ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Talagang mapagmahal ang Diyos, ang buti-buti ng Panginoon. Kailanman ay hindi niya kinakalimutan ang bawat isa sa atin
upang pagkalooban ng pagpapala at biyaya. Kaya nakakaraos tayo sa ating buhay sa gitna ng maraming mga pagsubok at hamon. Dahil pinagkakalooban tayo ng Diyos ng mga biyaya. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya'y ating papurihan at pasalamatan. Gayon din sa ating paglapit sa Diyos upang tayo ay manalangin, ipinapahayag natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sabi nga natin, siya kasi ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang Diyos na may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. Siyang bukal na mga biyaya na ating kinakailangan at ang lahat ay nagmula sa Kanya, maliban sa kasalanan. Kaya tayo ay lumalapit sa Kanya upang sabihin ang ating makahilingan at mga panalangin. At syempre tayo ay nananalig, tayo ay umaasa na sana mapagbigyan tayo ng Diyos. Parang sinasabi natin, Lord, pagbigyan mo naman kami. At sana mapakinggan ng Diyos ang ating mga pagdaing, ang ating mga pagsusumamo. At sana mga ito ay Kanyang ipagkaloob, lalong-lalo na kung ang mga ito ay para sa ating ikabubuti at para sa ating ikaliligtas. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 14 na linggo na ng karaniwang panahon. At napakaganda ng mga salita ng Diyos na ating narinig. Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang mapariwara ang ating buhay. Ayaw niyang mapawalay tayo sa Kanya. Ayaw na niyang malihis ang ating landas patungo sa daan, tungo sa Kaniyang kaluwalhatian. Kaya mulit-muli tayo ay Kanyang pinaalalahanan, tinuturuan at ginagabayan sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita. Parang tulad siya ng isang mapagmahal na magulang na paulit-ulit, parang sirang plaka, parang pirated na CD, na pabalik-balik na magpapaalaala sa kanyang minamahal na anak sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang salita. Sa ating mga pagbasa, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang panalangin ni Jesus. Siya'y nagpapasalamat sa Ama dahil ibinigay sa Kanya ng lahat. Narinig natin, sabi niya, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay at pinasasalamatan kita, Ama. Dito tayo ay pinaalalahanan ni Jesus na sana tularan natin siya. Na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kapag higit sa lahat pinagkalooban tayo ng pagpapala at biyaya, ay hindi natin sana kinakalimutan ang magpasalamat sa Ama, ang magpasalamat sa Diyos. Kaya ang unang tanong ay, when was the last time you say to God, thank you? Kailan ang huli mong pagpasalamat sa Diyos? When was the last time that you say thank you to God? Nung isang linggo? Ang tagal na nun. Kaninang umaga. Very good. Sa bawat biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, sana hindi natin kinakalimutan ang magpasalamat. A grateful heart
is a happy heart. Ang mapagpasalamat na puso ay masayang puso. Hindi lahat ng tao na masaya ay marunong magpasalamat. Subalit, ang taong marunong magpasalamat ay masayang tao. Kaya tayo ay pinaalalahanan ni Jesus na sana tularan natin siya na sa bawat sandali, sa bawat araw ng ating buhay, ay hindi natin kinakalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi ng ating salmong tugunan, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Lagi-lagi tayong magpupuri at magpasalamat sa Diyos. Kasi buhay pa tayo, malakas pa tayo, nakakain tayo hindi lang 3 beses sa isang araw. Gumaling tayo sa ating sakit. Nasolusyonan ang ating mga problema noong mga nakaraang araw. Nakagraduate na uli ang ating anak. Wow, maraming blessings binibigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi natin sana kinakalimutan ang magpasalamat sa Kanya. Pangalawa, ang ating ebanghelyo ay nagpapaalaala sa atin na ang ating buhay sa mundong ibabaw na ito ay hindi madali. Madali ba ang ating buhay? Hindi. Para bang tayo ay naglalakbay, sanga-sangang mga problema ang ating naranasan. Maraming mga hamon at mga pagsubok ang dumarating sa atin. Ang iba nga sa atin, sa kanilang panalangin, sinasabi natin, Lord, parang hindi natatapos ang problema. Kailan po ito matatapos? Marami sa atin, ganun yung kanilang pinagdadaanan sa buhay. Nasolusyonan ang problema, maya-maya meron na naman. Ang iba sa atin, tumitiis sa kanilang mga sakit at karamdaman. Parang iniintay na lang ang kanilang oras. Biro mo, nung sinabihan ka na stage 4 na ang cancer mo, parang bagsak ang mundo mo. Alam na alam ni Jesus na tayo ay napapagal sa buhay na ito. Kasi siya ay nagkatawang tao katulad natin. Bilang tao, pagdating niya sa mundong ito, naranasan niya kung gaano kahirap ang buhay na ito. Yung mga paghihirap natin ay wala sa katiting ng mga paghihirap ng ating Panginoon. Sa pagsimula pa lang ng kanyang buhay, matindi na ang hirap na kanyang pinagdaanan. Ipapanganak siya, kumakatok sila sa mga tahanan, walang nagbubukas na mga pintuan upang siya'y isilang sa loob ng tahanan. Saan siya isinilang? Sa bahay ng mga hayop, mabaho, madilim at marumi, maamoy. Siya'y anak ni Jose, karpentero, ipinagkatiwala ng Diyos siya sa kanyang ama-ama na si Jose, isang karpentero. At alam natin kung ano ang buhay ng isang karpentero. Hindi madali. Kung walang magpatrabaho sa iyo, walang income. Si Maria, batang-bata pa, wala ring hanap buhay. Kaya ma-imagine natin kung gaano kahirap ang buhay na pinagdaanan ni Jesus. Pero nagreklamo ba si Maria at si Jose? Narinig ba natin na nagreklamo sila sa hirap ng kanilang buhay? Hindi. Tayo, kaunting problema lang. Kung minsan daing tayo ng daing sa ating mga problema. Kaunting karamdaman lang, reklamo tayo ng reklamo sa ating buhay.
At dahil sa mga naranasan ni Jesus na problema at hirap sa buhay, mga pagal sa buhay na ito, sa mundong ibabaw na ito, mulit-muli sa araw na ito, tayo ay kanyang pinaalalahanan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at pagiginhawain ko kayo. Lahat kayong napapagal at nabibigatan. Matagal na niya ito sinabi sa atin. Ngayon, nire-remind tayo uli na kapag meron tayong problema at nabibigatan tayo sa buhay, sa Kanya tayo dapat lumapit. Hindi niya rin sinabi na lalapit tayo sa Kanya upang alisin niya ang ating problema. Hindi. Hindi niya aalisin ang problema, pero bigyan niya tayo ng lakas para masumpungan natin ang problema. Bigyan niya tayo ng pag-asa upang hindi tayo kaagad susuko. At gagabayan niya tayo sa paghanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Kapag nabibigatan na tayo sa ating mga sakit, huwag tayo agoy. Aray. Magdasal. Idaig mo sa Kanya ang hirap at sakit na iyong nararanasan. Upang bigyan Kanya ng lakas, upang matiis ang iyong dinadala na sakit at hirap sa buhay. Pero kung minsan nakakalimutan natin itong masalita na ito. Sa mga lalaki na narito, kapag meron kayong problema, kanino kayo lumalapit? Kung minsan kay Alfonso at kay Tanduay. Si Alfonso at si Tanduay hindi makatulong sa inyo. Mas lalo kayong hihina kinabukasan. Lalo-lalo na kapag may hangover tayo. Talagang hahanap ka ng sabaw na mainit para muli magkaroon ka ng lakas. Pero never na nasolusyonan ang ating problema. Sa mga mag-asawa na narito, kapag meron kayong problema na mag-asawa, kanino kayo lumalapit? Kay away. Si away ang nilalapitan nyo. Natulungan ba kayo ng away? Hindi. Hindi makakatulong ang away. Mayroong isa bang nagsabi sa inyong mag-asawa, Inday, punta tayo ng simbahan, magdasal tayo. Matindi itong pinagdaanan nating mag-asawa. Luluhod tayo sa harapan ng Diyos at sa mahal na Berheng Maria upang hingiin ang kanilang tulong para palakasin tayo at bigyan ng pag-asa na masumpungan natin itong pinagdaanan natin na problema bilang mag-asawa sa loob nating tahanan. Nakakalimutan natin itong paanyaya sa atin ni Jesus. Kaya sa araw na ito, kasi mahal na mahal niya tayo, lalong-lalo na ngayon ang hirap-hirap ng ating buhay. Magulo ang ating bansa. Magulo ang buong mundo. Kahit sa mga paaralan, ang gulong-gulo ng mga kabataan. Hindi na natin alam kung anong takbo ng isip ng mga bata, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Sunod-sunod yung mga iba't ibang uri ng krimen na nangyayari sa mga eskwelahan. At tayong mga magulang ay nababahala para sa kanilang kinabukasan. Sa ating bansa, magulo din ang mga nangunguna sa atin, ang mga naglilingkod sa atin. Hindi natin alam kung tayo bang mga Pilipino ang kanilang ipinaglalaban
o ang kanilang pinaglalaban ay kanilang pansariling interes lamang at kanilang pansariling kapakanan. At ang lalong naghihirap ay walang iba, kundi tayong mga ordinaryo at mga mahihirap na Pilipino. At sa makalagayang ito, alam na alam ni Jesus, kaya binibigyan niya tayo ng lakas ng loob at nagpag-asa. Nang sabi niya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, at papahingahin ko kayo. Kuminsan yung buhay natin ay parang tayo ay nasa dagat. Malalaking mga alon at malalakas na hangin, dulot na mamatinding problema at pagsubok na ating kinakaharap sa buhay. At mulit-muli, si Jesus ay nagpapaalaala sa atin. Parang sinasabi niya sa atin, mahal na mahal ko kayo. Lumapit kayo sa akin. At papaginhawain ko kayo. Huwag niyo akong kalimutan. Huwag niyo akong talikdan. Huwag kayong pumunta sa iba. Sa akin kayo lumapit. Kasi ibinigay sa akin ang lahat ng bagay ng Ama. Kaya nasa akin ang lahat. Kaya nasa akin kayo lumapit. Upang bigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga problema, mga pagsubok, at hamon sa buhay. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. May pinagdaanan ka ba ngayon? May matinding problema at pagsubok kang hinaharap sa buhay. Ang iyong pamilya naharap ba sa matinding pagsubok? Tinatawag ka ni Jesus na lumapit sa Kanya. Lalapit ka ba? Lapit. Kasi nanoon sa Kanya ang lahat. Lalong-lalo na ang kaginhawaan na ating hinahanap sa buhay. Kasi mahal tayo ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Danaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po muna tayo dahil ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Inaanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang ng batang bibinyagan na pumunta po tayo dito sa gitna sa bandang harapan upang simulan natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag.
Mga may namahal na mga magulang, ninong at ninang, welcome sa pagdiriwang po natin ng sakramento ng binyag. At paalaala po, kung mayroong mga katanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa mga katanungan. Ang masagot natin sa mapanalangin, kagaya ng sagot na amen at sumainyo rin, ay isasagot po natin ng malakas. Mga minamahal na kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan sa pamamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. Para sa mga magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Raya Asteriel Delany Miranda. Haba-haba. Mahirapan siya sa exam. Number 10 na yung iba, number 1 pa lang siya. Bilang mamagulang ni Raya Asteriel Delany, nais ba niyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Opo, Father, tinatanggap po namin. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng inyong pag-upo ay isang malaking responsibilidad at pananagutan na inyong turuan at hubugin ang inyong anak sa buhay at diwa ni Kristo? Opo, Father. Kayo naman mga ninong at ninang, hindi madali ang responsibilidad na mamagulang ito. Kayo ang kanilang katuwang at katulong. Nakahanda ba kayong tulungan sila? Bilang kinatawan ng sambayan ng Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong anak na si Raya Asteriel Delany sa pamamagitan ng pagkukros sa kaniyang noo. Kayo din ay inanyayahan ko, mamagulang ninong at ninang, upang krusan sa noo ang inyong anak. Sa yugtong ito ay ating i-welcome si Raya sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanya ay ating ipahayag sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito po ang gamitin natin sa pagkukros ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang ito na si Raya Asteriel Delany ay maging malaya sa pagkaalipi na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na Espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, nung tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda na inyong malaking pananagutan at responsibilidad sa paghubog at pagturo sa inyong anak ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan, na tatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang inyong isasagot ay, Opo, itinatakwil namin. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay ipahayag naman ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang inyong isasagot ay, Opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos Panginoon natin? Ipinanganak ni Santa Mariang Beren, ipinako sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanang Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, at muling pagkabuhay na manamatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa iyong loob na si Raya Asteriel Delani ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo, Father. Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan ng binyag na ito, si Raya ay magiging Katoliko? Opo, Father. Pahigain po natin si Raya para bibinyagan po natin. Dito po kayo para Raya Asteriel Delani, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Gayong naganap na ng Diyos Ama. Gayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo. Ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilalang paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Ninong at ninang, i-assist po.
Tulong po kayo. Itali sa kanyang likod. Ninong, gayon ay handa na natin ang ating makandila. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan, si Heso Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sabay-sabay po kayong magsindi ng kandila, tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Sabay po kayo. Yan. Mga magulang, ninong at inang, ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng batang bagong binyag. Sa tulong ninyo, mamagulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kaniyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat, dasalin po natin ang Ama namin. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Bapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berheng Maria, kay Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala ang batang bagong binyag na si Raya Asterial Delani. Sama-sama tayong magdasal ng Aba Ginoong Maria at ialay natin ito sa Kanya. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, pagindapatin mo kami bilang mamagulang, ninong at ninang ni Raya Asterial Delani, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Inilog namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kumpil at unang pakikinabang, dapat lubusin ang ating pinagsimulan. Ihanda ninyo si Raya Asterial Delani sa pagsapit ng araw ng pagtanggap sa masakramentong banal. Tatapos na ang sakramento ng binyag, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Mga magulang, manatili po kayo dito sa gitna. Mga magulang, kasama si Raya, humarap po kayo sa ating sambayanan. Mga minamahal kong kapatid, narito na uli ang bagong miyembro ng ating simbahang Katolika dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, si Raya Asterial Delani. Bilang pagtanggap sa kanya, tanggapin natin siya ng masigabong palakpakan. Congratulations! Maaari na kayong bumalik sa inyong upuan. Tumayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus
na mahabagin at maawain ang Diyos Amang lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sanlilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayanang Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakakaranas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eucharistia ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming makahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkaunawaan. At punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katadagan ng loob. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagayin sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, at sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama Magsitayo po tayo. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsilod po. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lubin mong lagi Panginoon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at pasawalang Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo. Siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, lay Eucharistic ministers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa, na walang iba kundi si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Mga paalala, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging quasi paris. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Paanyaya po, inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa sa ating fundraising Fiesta Raffle bilang suporta sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Sa pamagitan ng pagbili ng raffle ticket, hindi lamang po kayo magkakaroon ng pagkakataon na manalo, kundi higit sa lahat ay magiging kabahagi kayo sa isang makabuluhang misyon para sa ating simbahan at komunidad. Ang bawat tiket na inyong mabibili ay malaking tulong sa pagpapatayo ng kumpento sa tahanan ni Maria. Ang raffle ticket ay nagkakalaga ng 20 pesos isang ticket at 200 pesos naman isang booklet. Sa mga nais po bumili, pagkatapos ng misa po ay mayroon pong mga magbebenta ng raffle ticket sa bandang likod po. Marami pong salamat. Dadagdagan ko po yung ating announcement tungkol sa ating raffle ticket. No? Nangarap po kasi tayo na magiging bagong parokya, kaya isa sa mga requirement ay kailangan magkakaroon po tayo ng kumbento at opisina. No?
Ang ating pangarap na lagyan po natin ito ng second floor, ayusin po natin ito at papalagyan po natin ng second floor at third floor. Pero hindi pa sapat ang ating pundo, kaya patuloy tayong nag-iipon ng pundo para maisakatuparan ang pangarap na iyon. At ang ating pangarap na sana maging parokya tayo bago ako ilipat sa bagong pagmimisyon. No? So, ibig sabihin, within 3 years, sana ay maisakatuparan natin ang pangarap na iyon. Kaya ang ating Finance Council na sinuportahan ng ating Pastoral Council ay nag-decide na magkaroon po tayo ng Fiesta Raffle para sa darating nating kapistahan sa September 8. No? So para target po natin sa raffle na ito is almost 1 million. No? Kaya matagal pa ay nagbebenta na tayo. No? Ang isang ticket ay only 20 pesos. No? Kaya linggo-linggo ay inaanyayahan ko kayo na magdala ng 20 pesos para sa ating isang raffle ticket, na isang raffle. No? At bawat linggo, ang mga sponsor ng misa, sila po yung magbebenta ng ating ticket. No, ngayon, ang sponsor ay San Juan, so ang taga San Juan ang magbebenta. Sa sunod na linggo, dala uli tayo ng 20, tapos bibili tayo. Kung gusto mo naman na medyo malaki-laki, so dala ka ng 100, 500 para sa... Kasi yung pangarap natin ay makatulong para maipatayo natin ang kumbento. Alam ko na sa ating kapasidad dito, sa ating community, walang magsabi sa akin na, Father, ito 1 milyon para sa ating mission station, para mapatayo po natin ang ating kumbento. Wala po. Sigurado po ako na walang makaya. No? Pero masaya na ako na sabihin mo, Father, at masaya na siguro ang Panginoon at si Our Lady na sabihin na, Mama Mary, ito lang yung makayanan ko, 20 pesos bawat linggo. At least mayroon akong maiambag at maitulong para sa aming kumbento. No? 2020 lang, pero malaking tulong kapag pinag-ipon-ipon po natin. Ha? Halimbawa, doon sa Cluster Hope, kaninang umaga, nakabenta po sila ng mga 5 booklets. Ay, dami na yon, no? So dito tayo, magbenta din tayo, kada linggo hanggang September, tiyak na meron tayong maiipon para sa ating pagpapatayo ng ating kumbento. Maliban doon sa ibinigay na 100 booklets sa Matag Kapilya, considered sold out na po yan sa inyong kapilya. No? Pero ang dito, so mabawasan yung 100 ninyo, no? Linggo-linggo, mabawasan yung inyong 100. No? At magbenta tayo sa ating mga school kung tayo ay mga students, no? Sa ating mga classmates, sa ating mga kaibigan, no? Kung tayo nagtatrabaho sa ating mga kaopisina, kung may pamilya tayo sa ibang bansa, pwede po natin sabihan na bilhan tayo ng raffle ticket, no? Para sa ating pagpapatayo ng kumbento dito. No? Pagandahin po natin ito, tapos second floor at third floor ay pagawan po natin ng kumbento at opisina para makapag-apply po tayo bilang isang bagong parokya. No? So mahiwalay na tayo sa Santa Quiteria, bagong parokya, yun po ang ating bagong pinapangarap dito sa ating community. So sana mamaya marami ang bibili, 2020 lang po, kung 2, 40, kung 3, 60, para kung dala mo 100, so 5 tickets ang mabibili po ninyo. Sana tulungan at magsuportahan tayo sa proyektong ito para matupad natin ang ating pinapangarap. So muli, maliit man, basta malimit, ay maging malaki balang araw. So maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Sa mga nagpabinyag, pagkatapos ng ating final song, magkaroon po tayo ng picture taking. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumula ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya
pag-asa at pag-ibig upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain at basbasan kayo at ang inyong buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at huwag kalimutan, inanyayahan ka ni Jesus, lumapit sa Kanya. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Blessed and happy Sunday.